Hindi maloko ang bayan natin No? at kailangan ang Pilipino matatag. Para daw po hindi maloko yung bayan natin, no? Siguro iniisip no o gustong sabihin ng dating Pangulong Duterte para hindi maloko yung bayan natin doon sa mga politiko na sasabihin pupunta sila sa West Philippine Sea o sasabihin 6 na buwan tapos ang droga pero hindi naman pala. Baka siguro ganun yung ibig niyang sabihin doon para yung sa maisog na gagawin nila, no? Oh. At alam niya kung ano ang nangyayari ang dapat gawin. Yun naman pala ang pag-uusapan sa maisog. Pero kapag ka nandun na ho, mga kababayan, iba na po yung nakikita natin, di ba? Sabi ni Sasha and Digwid, 1967, sinira mo nga ang konstitusyon Inalis mo ang due process. O hindi po natin masisisi yung mga kabayan natin kung bakit po sinasabi yun. Sabi ni Ken Jader, di nga niya na itusok yung sabing plug na itatayo sa West Philippine Sea na naka-jet ski. Late daw kasing dumating yung jet ski. Kayo naman, inamin na nga ng dating Pangulong Duterte na yung mga panahon na sinasabi niya, yung mga kataga na yun, panahon ng eleksyon. Dapat daw, alam natin na pag panahon ng eleksyon, buladas lang yung mga ganun. Umamin na nga Di ba? Tuloy po, dating Pangulo. Banat! Ito naman ang gusto namin, mapayapa lahat ang mangyayari. Hindi po kami naniniwala doon, sir. Alam niyo po, siguro ito nakikita ko dyan, kung dumami at pinagkatiwalaan mga kababayan, ng tao yung maisog nila. No? Malamang susugod yan sa sa Malacanang Pipilitin pong agawin ang Malacanang nitong mga ito, mga kababayan Ilang beses na po nilang sinasabi yon sa kanilang maisog. No? Yung lalo pa nung panahon na si Roque ay hindi pa nagtatago, mga bossing. Nung panahon na hindi pa nagtatago, si Attorney Harry Roque gustong-gustong pumunta nila sa Malacanang para agawin ang kapangyarihan ng Pangulo. Kaso po, mga kababayan, sa kasamaang palad, wala akong magtiwala sa kanila. Meron silang pamai-maisog na yan. Iilan lang po. Ikaw, kung 80 peraso, yung mga pupunta o sasama sa iyo sa Malacanang para agawin o para manggulo doon sa Malacanang, tingin mo itutuloy nila yon? Hindi. Kung madami ang sumasama sa kanila, malamang po mga kababayan, magulo pa din yan. Panay mura. Dating Pangulo, matanong ko nga po kayo, yung sinasabi niyo po ba na mapayapa, yun po yung yung mga paninira na wala pong katotohanan. Tapos pag naramdaman nyo na nagagalit ang sambayan ng Pilipino sa inyo, kasi nasisira, no? Kasi sinisira nyo ang ating Pangulo, wala kayong maipakitang ebidensya, bigla kayong kakambyo kinabukasan, sasabihin nyo, magaling naman si Marcos. Pagka ganito yung leader ninyo sa grupo, mga kababayan, hindi mo maintindihan kung saan mo kung saan ka papanig sa sinasabi niya. Doon ba sa sinabi kahapon na against sa Pangulong Marcos o yung sinabing bawi kinabukasan? Hilo-hilo po siguro mga DDS dito. Hoy! Sabi ni John Berengel, hinihimo ka ng dating Pangulo na sumama daw po kayo. Bakit hindi kayo sumasama? Bakit nandiyan kayo sa comment section? Pagod na ang Tatay Digong ninyo. Kai-invite sa inyo. Anak ng tinapa. Hanggang ngayon, hindi pa din kayo sumasama. Araw-araw na nag-i-invite, no? Para magkaroon ulit ng maisog. Kahit wala na si Kibuloy. Bakit nga no? Nawala lang si Kibuloy. Nawala na din yung maisog. Nagtampo sa inyo si Kibuloy. Pinangakuan nyo siguro ng pinangakuan nyo na hindi ka makukulong kapag ka sumuporta ka sa maisog. After ilang buwan,
Ayun, nasa oblo, mga kababayan. At baka mga ilang buwan na lang po, mangingibang bansa na din yung si ano, si Kibuloy ho, mga kababayan. At wag din kayong magtataka kung ang best friend mangibang bansa din ho. Sabay sila, ano, yung isa papunta ng ano, yung isa papunta ng saan ba 'to? Oh, Estados Unidos. 'Di ba? Wanted sa FBI eh. Yung isa naman, ICC naman ang ano, punta. Oh, parehas. Dalawang mataas na tao, mangingibang bansa na. Ayun pala dun na ano, dun na magfo-forever yung dalawa, mga kababayan. Tuloy. Alam mo, Oo, ano po? hindi kami binibigyan. Oh. Nakakatawa nga eh. Hindi kami Nakakatawa. Nakakatawa po talaga yung mga sinasabi ninyo po. No, kabaliktaran po ng mga nakikita naming inyong maisog. Kagaya na lang po, kabaliktaran nung sinasabi nung inyong mga DDS na ang lakas-lakas namin. Ano? Ano ba? Kayo ba nakabatak? Mga DDS? Iba yung nakikita nyo, nag-hallucinate na kayo? Na madami kayo? O, nagmumultiply sa paningin ninyo kapag para kayong bumatak, ano? Daig nyo pa si Roque. Si Roque kahapon kumakausap ng espiritu, ha? Kumakausap ng mga ano, nasa kabilang buhay na. O, kayo kapag kasi madami kami, padami kami ng padami, pabagsak na yung gobyerno ni Marcos. Ano kayo, nag-hallucinate? Dumodoble? Tumitriple yung makita nyo mga kasamahan ninyo, kaya nasasabi nyo, tigilan nyo yung pagbatak. O, ano po, sir? Nakakatawa, hindi kami binibigyan ng permiso ng mga mayor, no? Mag-rally. binibigyan ng permiso ng mga mayor mag-rally. Alam mo, nasa Constitution Kasi kung makikita nyo, alam nyo, yan, mabigat yan to peaceably assemble for redress of grievance. kasi yung mga sinasabi, kagaya na lang ho, mga kababayan, nung nandoon si Pantaleon Alvarez, ang sigaw nila, sedition po eh. Tingin nyo po yung mayor, no, na sumusuporta sa gobyerno ng Pilipinas, makikiisa po at hahayaan. O kayo, mag-perform kayo. O kayo, magmaisog kayo sa lugar ko. Kahit na sedition na yung mga pinagsisisigaw nyo. Di ba, Babayaga Week? No? O, siyempre hindi. Ano, sira lang ang tuktok? Di ba? Hindi ho lahat ng rally, mga kababayan, mabibigyan ng permit, no? Lalo na yung puro sedition na lang po ang isinisigaw, mga bossing. Yung mga paninira, sinisiraan yung presidente, hanapan mo ng ebidensya, walang maipakita. Sa tingin nyo po, kailangan bigyan ng rally yun? May karapatan po tayo. Pero, yung mga pagsisinungaling po at pagpapakalat ng mga maling impormasyon, lalong-lalo na walang ebidensya, bawal po yun. No? Masama po yun. O. Kaya naman, dapat lang na hindi kayo bigyan ng permit po. It is a constitutional right of everybody. Kahit na po, no, kung lumalabag naman po, kung pagsisinungaling naman po, ang sinasabi ninyo, kahit karapatan nyo, dapat pigilan po. No? And you just cannot violate it. Kasi magkakaroon ka ng kaso niyan. At ang dating Pangulo, kung ano-ano na lang sinasabi ho, mga kababayan, ano? Talagang mahirap po silang mabigyan ng mga permit niyan, mga kababayan, lalo na ganun po yung style ng kanilang maisog, napakahirap po.